magandang umaga Pilipinas at malaki ang ginampanang papel ng ating mga kabataan sa eleksyon na ito. One, dahil aktibo-aktibo ang ating mga kabataan sa social media. Pangalawa, aktibo ang ating kabataan. Well, traditionally, talagang yung ating mga kabataan naman have been very active in campaigns. Pero itong ating kakausapin ngayon ay nag-volunteer po sila sa Youth Vote Philippines, gaya na nabanggit ni Princess, para tulungan ang inyong media ng bayan na i-collate yung mga information. Siya po ay taga Bulacan. Kausapin natin, Karen Jane Villavicencio. Good morning, Hey, Karen. good morning po, sir. O, Karen, saan ka bumoto? Sir, actually po, I'm studying at University, but I'm from Giginto, Bulacan, sa Tuktukan po. 7 a.m. po, I went to the precinct kasi nga po, magvo-volunteer pa po ako dito. And nagulat po ako kasi po, ang haba na po agad ng pila. So that means eager po talaga yung mga tao natin na bumoto. Nagsiksikan nga sa umaga, malamang yung sa hapon, wala ng tao dahil nung bumoto ako sa hapon, hindi na masikip. Actually, sabi po nung mga nabalitaan ko rin po sa amin na 6:45 pa lang po, gusto na po nilang magsara kasi wala na pong bumoboto and complete na po talaga yung list ng botante sa ibang precinct. So that means, yung mga Pilipino po, lalo na po yung mga kabataan, eager na eager po sila i-exercise yung right nila. Kasi po ako as a youth, excited din po ako kasi first time po First time ko pong mararanasan to. Tapos, yung actual kang bumoboto, anong na-feel mo, anong naisip mo? actually, it feels great po kasi nakikipag-participate ka actually dun sa change na gusto mong makita sa Pilipinas. At bilang kabataan, dapat i-exercise talaga natin yung karapatan natin dahil tayo nga ang pag-asa ng bayan, sabi ni Dr. Jose Rizal. At malaki talaga yung partisipasyon natin dahil 3/4 or 2/3 ng population ng mga botante ay mga kabataan. So, yung mga kabataan po talaga, sila po yung nagdadala kung sino man po yung top 12 po doon, di ba? Karen, gusto kong ikwento mo sa atin kung ano yung naisip mo. Halimbawa, yung binabasa mo yung mga pangalan ng mga senatorial balls. Opo. Meron ka bang nai-imagine ng mga political ads? Pumuputok-putok ba sa isipan mo yon? Meaning, meron bang epekto yung kanyang mga political ads, yung mga posters nila? Ano yung tumatakbo sa iyong isipan habang nakikita mo yung mga pangalan na binabasa mo dun sa balota? Napakalaki po talaga ng epekto ng mga political ads. Una, kasi po, yun po yung naghihikayat sa atin na bumoto. Pangalawa po, the more catchy the political ad is, the more na maiingganyo kang bumoto. Nai-imagine mo ba? Parang nagfa-flash ba siya sa isip mo? Opo, nagfa-flash po talaga. Parang habang sinishadan ko po yung pangalan ng mga boboto ko, parang yung political ads po talaga yung una pumapasok sa isip ko. Siyempre, pangalawa din po, yung plataforma po. Yung kung ano po yung gusto nilang magawa, tsaka kung ano po yung gusto nilang i-impart na change dun sa society natin. So, pwede mong sabihin, Karen, na sa mga darating na eleksyon, kung sino mang may planong kumandidato, talagang malaking epekto yung political ads at yung walang political ads ay hindi masasabi po natin na malaking factor po yung political ads Kasi po una, kami po mga kabataan, active po kami sa social media. So, the more na yung isang kandidato, active siya sa social media, parang mas makikilala po namin siya in that way na parang, ito yung plataforma niya, ito yung mga gusto niyang magawa. Yun po yung yun po kasi yung una naming tinitignan bilang kabataan, yung kung ano yung gusto niyang magawa, lalo na po sa amin, tungkol sa edukasyon, sa mga iba pang aspeto na involved kami. Pero ikaw, Karen, aktibo ka sa social media, sa Facebook, sa Twitter. Opo, alam nating maraming mga tumakbong senador na tinitira sa social media. Pero base sa lumalabas na results ngayon, ay mukhang nananalo. Opo. O ano ang tingin mo dun sa yung social media sentiment versus yung talagang aktual na lumabas na boto? Ibig sabihin lang ba nun, konti lang ang nasa social media or mga yung nasa social media ay hindi rehistrado? Opo, yun po siguro yung nakikita kong dahilan. Yung mga kabataan po na active sa social media, sila pa po yung hindi mga rehistrado. So, ang gusto ko lang pong sabihin bilang tayong mga kabataan, kung gusto natin ng pagbabago, kailangan magsimula yon hindi sa iba, sa
magparehistro tayo, bumoto tayo, e-exercise natin yung karapatan natin para nang sa ganun, yung gusto nating pagbabago is ma-implement at makita natin. Pero yung mga pagbabagong nababanggit mo, Karen, ang nanalo sa ating or ang lumalabas sa early results ay yung mga either incumbent senators or yung mga bumabalik na senador o related dun sa mga political families na ngayon. Yung ba ay dahil second generation na at hindi naman yung talagang tatay nila, ay pagbabago pa rin para sa inyo? Sa tingin po namin, opo, kasi iba po yung henerasyon nila sa henerasyon namin. Di hamak po na mas makabago kami. Hindi naman po sa sinasabi namin na hindi sila epektibo. Kumbaga, mas upgraded po kasi kami eh. Kumbaga, mas po kami, exposed po kami sa mga sa mga makabagong Pag-usapan natin yung local politics, Karen. Meron ka bang na-observe na vote buying? Opo. Meron bang nangyaring vote buying sa mga lugar na pinuntahan mo at kung saan ka bumoto? Yung totoo. Opo. Opo, parang masasabi ko po na sa lahat ng provinces naman po yata may vote buying. Ang ibig lang po nitong ipahiwatig, tinetest lang po nung vote buying incidents na yun, kung gaano tayo katalino as a voter. Gaya nga po nung nasabi po sa isang estasyon ng radyo, sangka, tuwid na daan o 500. Yun po yung laging yun po, tinetest lang po na. Pwede ka bang maging 500 na at tuwid na daan ka pa? Ibig sabihin, tinanggap mo Opo, yung 500, pero tuwid na daan yung binoto mo. Pwede ba yun? Nasa konsensya naman po natin yun, di ba? Kasi po, kung tatanggapin mo yung pera, mauudyok ka rin po na iboto yun. Kasi po, may mga watchers po tayo na pwede pong mag-report. Gaya po dun sa natanggap po naming tawag, may vote buying daw po na nagaganap, which is 20 to 40 pesos lang po yung, yung price. Sa local government po, pero sa national government po is 400 to 600. So, para sa akin, nakakababa po yun ng dignity as a voter kasi sa halagang 20 pesos, ipagbibili mo yung boto mo, di ba? Para pong Nabanggit mo kanina na kung tumanggap ka ng pera, may engganyo ka rin bumoto dahil sa watchers. Paano nila sinisiguro na yung binigyan nila ng pera ay bumoto? Ano po kasi, may mga watchers po, di ba, kada kandidato. May mga sample po kasi, gaya po nung natanggap naming call, yung sample ballots po, may lamang pera. Tapos yung mga watchers po talaga nila doon, nakahanda. Syempre po, kung ako po yun, as a voter, manginginig na po talaga ako kasi po may mga nakabantay sa akin. At malamang, paglabas ko ng presinto at hindi po yun yung binoto ko, baka doon po matapos ang buhay ko. Pero kung sinasabi mong may namigay dito, mamimigay din naman yung kabila. Pareho naman silang namigay. Tumanggap ka naman sa magkabila, di ba? Ganun naman yung experience na marami. So, ang tanong ko lang, sa tingin mo ba, lumabas pa rin yung talagang gusto ng tao kahit na merong vote buying? Sa tingin ko po, opo. Kasi mas peaceful po yung election ngayon, gaya po ng nasabi nila. So parang yung kung ano po talaga yung gusto natin, yun po talaga yung lumabas. Paano natin mababago, tingin mo, yung vote buying na hindi na tumanggap in the future yung ating mga kababayan ng pera? Sa tingin ko po, wala na po sa politiko yun eh. Kasi po, traditional nature na po talaga ng mga politiko yun, yung mag-vote buying. Sa tingin ko po, nasa sa atin yun bilang mga botante. Kung magpapadala ba tayo dun sa tukso ng salapi o dun sa talagang gusto natin at sa pagbabagong gusto nating makita, nandun lang po yun. Kung tatanggapin po natin yung pera na yun, malamang babawiin din po nila yung sa kaban ng bayan. Pero kung yung tuwid na daan yung pipiliin natin, sa tingin ko po, mas makikita yung progreso dito sa bansa natin. Pag-usapan natin yung PCOS machines at yung generally peaceful conduct ng election. Sa tingin mo ba naging efficient yung PCOS machine at kung meron mga aberya, kukunti lang? Ang dami nga rin pong related call sa amin sa youth vote po na
marami daw pong PCOS machines glitches. Sa tingin ko po, nasolusyonan naman po yun ng COMELEC kasi daw po, na-replace naman daw po yung mga PCOS na nasira. Tapos, may mga presinto din daw pong nag-extend, di ba? Hanggang 7 lang po yung yung 7 p.m. lang po talaga yung Botohan. time. May mga nag-extend po hanggang 9, hanggang 10, para lang po talaga ma-ensure na yung mga tao nakaboto po talaga dun sa presinto. Yung grupo ninyong youth vote, nagmanman kayo sa eleksyon, gaano karami ang nag-volunteer sa youth vote at sa tingin mo ba, mas dadami pa ito sa mga darating na eleksyon? Ano po, as of now po, 20 po kami dito sa Dito lang sa- Opo. Sa tingin ko po, dadami pa sa eagerness ng kabataan po ngayon, di ba? Mga kabataan po kasi natin ngayon is vigilant, palaban sila. Parang kung ano po yung gusto nilang makita, yung parang ipupush nila. Sa tingin po, dadami po talaga kami. Kasi eager po talaga yung mga kabataan. Yung mga PCOS machine problems na nakalap natin, sa tingin mo ba makaka-discourage siya na mag-PCOS tayo ulit? Babalik tayo dun sa mano-mano? O talagang PCOS na tayo all the way? Pigos na po tayo all the way. Nasimulan na po natin to Tsaka, tipid po sa manpower, di ba? Kaysa magmano-mano pa po, bumalik pa tayo sa dati. Piliin na po natin yung mas practical, tsaka mas conducive, tsaka mas madaling paraan ng pagbibilang ng votes. Nung sinisilid mo na yung balota mo doon sa PCOS machine, ano yung naramdaman mo? Kinakabahan po ako kasi po may nagsanggi po nung nung habang nag-shade po ako. Pero, nung sinilid ko po, may lumabas naman pong congratulations tapos na-scan na po yung boto ko. Sabay congratulate po sa akin ng BEI. That means, ibig sabihin po, na-count na po yung boto ko. And, natuwa po ako kasi first time voter ko nga po at nakapag-participate po ako sa ganitong aktibidad. Hindi po gaya ng ibang kabataan na hindi nga po nakapagparehistro. So gaano ka ka-proud bilang isang Pilipino na finally kasama ka na doon sa mga naghalal ng ating mga leader? Opo. Sa tingin ko po, isa pong karangan po kasi bibihira po na yung mga kabataan natin ay makakapag-participate sa election kasi nga po hindi po lahat rehistrado. At isang karangalan din po sa akin na maging isang youth vote volunteer at maibahagi yung sarili ko at yung panahon ko para po ma-ensure na ang election po natin ngayon ay mapayapa at malinis. Napakagaling. Karen Jane Villavicencio, Youth Vote Volunteer. Nagsilbi po yan dito sa inyong media ng bayan. Tulungan po tayong kolektahin yung informasyon at syempre bumoto po sa Bulacan. At ang sa tingin niya, although meron konting mga vote buying, naging peaceful at successful ang election.